are going to discuss today about our working culture. So, ano yung work namin, tsaka ano yung working culture here in Canada. Dad, ikaw, anong work mo dito? Developer. Okay. So, ako naman business analyst. Okay. So, anong mga ginagawa mo, Dad, ngayon sa work mo? Pero ngayon, dati pinapag-focus lang ako sa back-end. Naubos na nila mag-full stack kami. So, yeah. Lately, we're undergoing trainings or self-study sessions to learn from both front-end and back-end. So, ayun. And pati QA, napaaral na rin sa amin. So, hindi lang developer. All around. Yeah, almost all around. Yeah. Meron pa? I'm given a chance to study and to train while working. It's a good opportunity, good learning opportunity. It's a good learning opportunity na rin for me. Di na alam yung companies na kaya ka mag-aral while you're on the job kadalasan yan. Parang, di ba, kailangan ko ba mag-overtime, thank you, para lang matuto ka, para mag-aral ka. Kasi, wala kang time to learn. You really have to allocate extra hours para to keep yourself updated, to keep yourself, to make yourself better. Ayun. Okay. So, ako naman, as a business analyst, isa sa mga task ko to gather requirements, tapos if there are changes or enhancements na need for the business, tsaka dun sa namin, sa application namin. So, yan, ginagawa ko yan. Nagde-define ng requirements. Tsaka sa operations naman, nagsusupport. Like if there are issues or tickets, yun, sinusupport ko siya. I work with the developers and the project managers kapag may mga projects, ganon. So, ganon yung ginagawa ko. And in comparison naman from my previous job sa Philippines, actually hindi talaga ako, it's my first time to be a business analyst. Iba yung work ko sa Pilipinas. So, ang position ko before ay system software engineer. I had a short experience about gathering requirements or basta any business analyst thing na task, pero not necessarily like the entire parang job description ko ay business analyst. So, yeah. Okay, next question. So, ano yung culture dito sa Canada? 7.5 hours per day yung shift mo. I think it depends. May mga companies na ganoon din. Para sa Pilipinas, flexible. May mga companies na gusto nila you stay on your job 9 to 5. So, it still depends. But sa work namin, it can be flexible. Like, you can have an appointment with the doctor, or maybe kailangan mo sunduin yung anak mo sa school, and you can just say to them that BRB, 15 minutes, gonna pick up my child from school, and they won't bat an eye for it. So, wala akong maririnig. Sa Pilipinas yan. Pilipinas yan meron. So, ayun. And yeah, pag nagpa-file ng leave, walang masyadong arte sa pag-approve or reject ng leave.
Most Nare-reject probably, ba? Di naman. So far? So Sa far, experience, wala? lagi naman na-approve. In contrast sa Pilipinas, minsan naiiwan pa. Like, 1 week na bago nung leave, wala pa rin decision, hindi pa rin na-aprobahan. Kahit 2 months in advance mo na final, hindi pa rin na-approve. Wala. Hanggang sa akin, hindi na i-approve. So, yung akin naman, yung experience ko sa company namin, hindi siya toxic. Hindi siya, there are times na madaming work, pero hindi siya like, parang seasonal lang. Minsan, wala masyado. So depende siya. And yun nga, sabi nga ni Joseph, yan, 7.5 hours lang yung aming work. And hindi siya masyadong strict sa mga oras, ganon, na yun nga, sabi niya na pag kunyari aalis ka ng magsasabi ka na okay, out ng mga bata ay 2:50. So parang alam na nila kasi pare-parehas yung mga school kasi dito. Pare-parehas ng start and end. Yeah. Like kahit anong school pa yan, kahit saang lupalo pa yan ng Toronto, ganyan. Or I don't know with the other cities in outside Ontario or within Ontario pero outside Toronto. Pero dito kasi pare-parehas yung schedule ng time. So pag may nakikita kang umaalis na mga employee ng alas 2, no, not really kasi mga almost 3, alam na nila yan na magsusundo yan, ganon. Or yun nga, kaya out ka lang ng mga siguro 1 hour kasi may doctor's appointment ka, talagang hindi siya talaga yung stricto na, oy, saan ka pupunta? O magpapaalam kasi ganito. No, palagi ka na lang nagsusundo sa anak mo. Hindi ganon. So talagang parang alam mo yung mas free kami dito na ganun ang nangyayari. Tapos yun nga, sa leave, pag ka ng leave, walang tanong bakit, anong gagawin mo. Wala silang tanong. Pag nag-leave ka, bang, okay, good yun. O kung may mga kami, kasi may sprint kami, may projects. So, aalamin lang nila kailan ka magli-leave. Tapos, hindi mo sasabihin, hindi ka pwede mag-leave kasi kailangan mong matapos yung project mo in 3 weeks. Hindi. Yung capacity mo kukunin based kung ano yung allocated or ano yung capacity mo for that 3 weeks. So, hindi sila yung kasi kailangan mo ganito, hindi ka pwedeng mag-leave, ganun. Hindi. So, they respect your time off. So, walang tanong-tanong bakit ka magli-leave, ganun. Basta, syempre, pag sinabi mo na magsusundo ka ng bata, syempre, babalik ka. Syempre, i-offset mo. Like, syempre, kung may time ka, after 5, syempre, delikadesa naman, bawiin mo. Kahiyaan lang din, di ba? Pero, ganun nga. So, hindi dahil sa flexible. Out ka na ng 3 dahil magsusundo ka hindi ka na Pero hindi ka babalik nga, hindi mo na tatapusin after 5. Pero they're flexible. So, ganun ang dito. Ayun, parang sobrang nice ang mga, sa akin lang, I'm just talking to my experience. Ang na-nice ng mga tao. Ewan ko kasi I think Canadians are really like that. They're nice people. Yeah. Pero hindi naman, siguro merong ilan-ilan. I'm not talking in general. Pero in my experience, they are really nice. They are very supportive. Tsaka sila. Parang tutulungan ka talaga nila. In my case, my manager she's really good. Tapos talagang she's a good mentor to me. Na gusto ko silang maka-work. I like to work with them. The community, yung office vibe, okay. Parang hindi siya yung tipong well, yes, yung lalo na pag weekend, sasabi, may pasok na naman. Yes, of course, mayroong ganun. Pero
alam mo yung hindi siya yung tipong toxic na, ay, mag-work na naman, ganon. So, sobrang very good experience siya. Kahit correction, ano din eh. They're nice when giving out corrections. Minsan, even if you make mistakes, hindi sila nagpo-focus doon. We will just move on and yeah, continue the work. Kung may corrections man in private, hindi in public. Well, most naman ng companies naman din sa Pilipinas, ganun din. Pero diba, there are stories. Pero yun nga, okay naman yung basta lang, work-life balance talaga. We can say that work-life balance talaga siya. Tsaka yun nga yung gusto ko, yun sa akin lang, gusto ko sa company ko, talagang yung mga off namin, tapos meron pa silang mga extra offs na bayad nila. So, nakaka-bless din talaga yung napasukan ko na company. Kaya sobrang nakakatuwa. Ikaw? May days na, for my part, meron akong one day na pwede ako mag-volunteer. Pero hindi ko pa nagagamit yun. Ako, meron din kami. Parang gusto yan sa Canada na nababayaran ka nila to volunteer for one day sa chosen parang organization. Yep. I think ayun lang. Yeah. Ayun pa yung napapansin ko din pala dito. Dahil hindi ganun kalaki yung mga organization. I mean, kasi, hindi, sa experience ko lang, sa company ko before, kasi parang lagi kang, parang laging may na mapopromote. Pero sa dito, parang matagal silang mapromote. Kasi parang normal lang. Kasi hindi naman ganun kadami yung parang levels nila. Like, ang dito, kunyari, parang mga juniors, tapos junior high. Yun, mga analyst or senior business analyst or manager. So, hindi ganun kalaki yung org. So, kaya siguro matagal ang promotions. I think yun yung napapansin ko dun sa, lalo sa company namin, na parang pag tinatanong mo sila, 20 years na ganun, manager, ganun, o kaya parang 8 years, 7 years na sila, from analyst to senior. Kasi parang ganun yata ang, not sure ha, pero I'm just talking to my experience in my company right now, na parang ganun katagal yung promotions nila. Kasi hindi nga ganun kalaki yung org chart. So I think that's the reason why. Sa inyo ganun din ba? Iba sa inyo, sa amin medyo maraming hierarchy. Napansin ko rin, hindi sila mahilig makisuyo ng task na kung kunwari 5 o'clock na yung end na shift mo, tapos may papagawa sila sa'yo ng 4:50 na urgent. No, they're not like that. Depende sa yung gusto mong gawin, pero hindi naman necessarily tapusin mo agad-agad. Kahit nga 4 PM nila ibigay, there's like an implied understanding or expectation na next day mo na gagawin yun. It's not that they hardly require you to finish it within the day, unless it's like super urgent, critical, urgent. Like may naapektuhan na business users. Mga ganun, down website, mga ganung level. Syempre, you need to, kailangan mo tutukan. Pero most of the time, hindi sila yung may papagawa na 4:50 na saan nila magawa within the day. No. They're not like that. So, ayun, in short, okay yung experience namin sa mga work namin dito. So, ayun lang ang aming ma-share. Kayo, anong ma-share nyo sa mga fellow tech people? Kamusta yung work nyo sa employers nyo? Okay, so share na lang kayo. Ayun lang. Thank you. Bye-bye. If you like our videos, please be sure to click the subscribe button below.